1 King chapter 19 verse 4, ito pong pinapahayag. While he himself went a days of journey into a wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestor. Ang nagsasalita po rito ay walang iba. Ang panalangin ito ni ni Elijah po, ni Prophet Elijah. Bakit po niya naipanalangin ganito? Naalala ko po nung panahon ng election, nung panahon po siguro nung hindi pa kayo pinapanganak yung iba dyan, panahon po naglaban si Marcos at si Cory Aquino. Malakas po si Marcos noon, nanalo siya sa election, pero dahil sa nakuha niya yung sympathy ng ni Cory, nakuha niya yung sympathy ng mga tao dahil sa kanya yung slogan. Sobra na, tama na, palitan na. Yun ang slogan niya. Dati marami pong sa slogan pa lang, Naalala ko lang po ito, pero ito po bagay na to ay sinabi rin ni Elijah. Sobra na, Panginoon. Para sinabi niya, tama na po, I have had enough, Lord. Bakit niya nasabi ang pangyayaring ito? Balikan natin ang sitwasyon. Nakita ni Elijah, nung panahon niya, ang mga pinili o yung bayang pinili ng Diyos na Israel ay hindi nang sinasamba si Yahweh, kundi mga Diyos-Diyosan na ni Jezebel. Dahil sa pagtuturo ng mga 450 prophet ni Jezebel. Sino si Jezebel? Si Jezebel ay yung asawa ni Haring Ahab. Siya po si Reyna Jezebel. Meron siyang 450 na propeta. At ang lahat ng mga propetang to, walang iba ginawa kundi ituro ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At pinapatay pa ni Jezebel, ni Reyna Jezebel, ang mga propeta ni Yahweh during the time. Parang tingin lang ni Elijah, siya na lang ang nag-iisa. At buong tapang niyang diniklara, siya na lang ang nag-iisa. Kung tunay nga na ang Diyos nyo ay si Baal, mag-alay tayo pareho, sabi niya. Kumuha kayo ng toro na susunugin at kukuha rin ako ng sarili ko. Sabi niya. At the same time, sabi niya, kung sino ang magpadala ng apoy na hindi gagamit ng posporo o yung ano pa man pangano, kundi galing sa mga Diyos na ating pinaglilingkuran, yun ang tunay na Diyos. Mantakin niyo po, nag-iisa lang. Haharap at hahamunin yung mga tao. Kung talagang nanindigan sa pananampalataya sa Diyos Ama. Sabi niya, sige, mauna na kayo. Sabi niya, yung 450 prophets, walang ginawa kundi magdasal sa kanila yung Diyos-Diyosan, maghahapon na wala pa rin tumutugon na apoy. Pero sabi ni Elijah, sige ako naman. Baka natutulog pa yung Diyos niyo. Sige ako naman, sabi niya. Hindi pa natatapos, ginawa pa ni Elijah po pala, Binuhusan niya ng maraming tubig yung toro, yung alay, na iaalay niya, tsaka yung mga kahoy. At the same time, nagpahukay pa sa paligid ng iaalay niya ng kanal. At the same time, pinalagyan niya pa ng maraming tubig. Umaapaw ang tubig ng kanal na pinagawa niya. So, tingnan niyo po, Isang papel, sa literal na buhay natin, kumuha ako ng isang papel, binasa ako, tinapat ko sa oven, tinapat ko sa apoy, hindi umaapoy How much more ito pa? Pero hindi pa natatapos ang panalangin ni Elijah, dumating ng apoy sa kalangitan. Sinunog, tinupok ang alay, at the same time, yung umaapaw na tubig sa kanal ay pawang natuyo lahat. Na pinatunayan niya dahil sa kanyang paninindigan, kahit nag-iisa na lang siya na sumasampalataya sa Diyos during that time. Pinatunayan niya na ang kanyang sinasampalatayanan ay tunay na Diyos. At dahil sa himalang yon, bumalik ang pananampalataya ng taong bayan ng mga Israelita. Sabi, si Yahweh ang tunay na Diyos. Lahat sila naniwala, tunay nga na Diyos, ang Diyos na pinapakilala ni Elijah. At tinanong ng taong bayan, anong gagawin natin sa mga propeta
sa mga propeta ni Jezebel, ni Reyna Jezebel, patayin niyo. At dahil dito, nasaksiyan ito ng hari. Kitang-kita ng hari ito. At yung haring Ahab, lulugulugong umuwi sa kanilang palasyo at nag-report kay Jezebel sa kanyang asawa na pinatay ni Elijah ang mga propeta niya. Sa sobrang galit ni Reyna Jezebel, sabi niya, sa sobrang galit niya, kahit sa ganito mang oras, sabi niya, sumpayin ako ng mga Diyos niya. Sa ganito ring oras, kung hindi pa kita mapapatay, ay i-consume niya ako, sabi ni Jezebel. Pero alam niyo po nangyari, yung mensaheng ito, pinadala niya kay Elijah. Kaya si Elijah, ito po ang ating teksto, si Elijah ay, sabi sa verse 3, hindi po verse 3, kundi verse 3. Yung verse 3 kasi gatas yun, powder. Yung verse 3, sa 1 King chapter 19, verse 3, sabi, natakot si Elias, kaya tumakas siya papunta sa Berseba na sakop ng Juda, at ito pa matindi, at iniwan niya ang kanyang utusan. Sa sobrang takot niya. Umalis siya, naglakbay sa wilderness ng buong araw. Isang araw siya naglakad at doon nakapagod siya. Sipin mo naman, buong araw ka maglakad, hindi ka ba mapapagod? Nakakita siya ng isang puno roon at doon ay naidlip. At doon siya nagpahinga sa sobrang pagod niya. Natural. Sa atin, normal din, no? Lahat tayo gumagawa. Itinakda sa atin ng Diyos para mabuhay, para lumago, ay ang tatlong bagay. Kumain, magpahinga, kumain, gumawa, at magpahinga. Gumawa na siya ng gumawa, kailangan niya naman magpahinga. Kaya, nakakita siya ng isang lilim doon siya nagpahinga, at the same time, doon niya sinabi, I have had enough, Lord. Take my life. Kunin niyo na ako. Gusto niya nang mamatay. Gusto niya naman pa palang mamatay. Bakit hindi pa siya humarap doon? Pero gusto niya ang Diyos ang kukuha sa kanya. Kasi siguro alam niya na kung paano magalit ang reyna to, baka i-torture pa siya, no? Pero ganon ang ginawa niya, no? I have had it up, Lord. Take my life. Masasabi natin to na during the time of Elijah, yung panahong yon, siya yung burnout na. Alam niyo ba yung burnout na? Yung burnout yung sobrang pagod sa isip at yung katawan mo. Sobrang pagod. Naranasan na po ba natin to? Na burnout tayo? Sobrang pagod ng isip at ng katawan. At pagkatapos, yung burnout na tinutukoy rito, yung parang nauupos ka na. Yung parang kandila na ganyan kalaki ka dati, tapos ganyan ka na lang halos, mauupos ka na. Malapit ka nang ma-consume. So, yun po yung burnout, no? Pero, ang panalangin ito ni Elijah ay hindi naman ikinagalit ng Diyos. Sabi rito, God met Elijah's burnout not with pressure but with rest. Hinayaan ng Diyos na magpahinga si Elijah sa ilalim ng punong kahoy. At siya'y pinakain. Nourishment and care. No rebuke, no correction, but simply say, get up and eat. Natulog siya, pero ginising siya ng anghel. Nasubukan niyo na po ba namin gumising sa inyong anghel? Pero siya, talaga ginising siya ng anghel. At sinabi sa kanya, get up and eat. Doon nakita niya. Nakita niya yung tinapay na niluto sa bato. At the same time, yung tubig. Alam niyo, araw ng tagtuyot yun, yung panahon na yun. Mahirap makakuha ng tubig. So, balit, nakakita siya ng tubig, tumbler, nasa tumbler. Yung term natin yun, nasa tumbler. Nasa sisidlan. Kaya, masasabi natin na napaka-imposible, pero dahil sa Diyos, alam mo ginawa, kumain si Elijah. At pagkakain ni Elijah, minom siya, alam niyo po ginawa, natulog uli. Burnout doesn't
usually announce itself. It builds slowly, dahan-dahan sa buhay natin, quietly, until one day, you will realize you are empty. Wala kang nalaman. Upos ka na lang. So kapag dumating sa buhay natin to, anong ginagawa natin? Tayo po ba'y katulad din ni Elijah, na nagsasabi, "Take my life, Lord. I have had enough." We are held by a strength that is not our own, but from God. Yung lakas natin, yung kakayahan natin, hindi naman talaga galing sa atin yan. Galing yan sa Diyos. Tayo ay inaalalayan ng lakas na hindi sa atin, kundi galing sa Diyos. Alam niyo ba yung pakiramdam na kahit na natulog ka na, parang paggising mo, pagod ka pa rin? Yung kahit mahaba na itinulog mo, paggising mo, pagod ka pa rin. Naranasan ko po yan eh. Nung ako'y nagtatrabaho sa hotel, ako'y na-assign ng midnight, naisip ko, bakit pag tulog ko ng mahaba o ng maikli, parang pagod pa rin ako. Parang ang sakit sa katawan, parang ang hirap kumilos. So, alam niyo yung pakiramdam na kahit natulog ka, pagod ka pa rin, hindi lang katawan ng pagod, pati isip at puso. And that is the voice of exhaustion talking. And that is our title for today, the voice of exhaustion. Ano ba yung the voice of exhaustion? If we would only observe and examine what is happening in our world today, kung titingnan na lamang po natin ano nangyayari sa ating bansa ngayon, at sisiyahatin ang mga nangyayari ngayon sa ating mundo, ang dating nilikha ng Diyos na masaganang buhay ay napuno ng kaguluhan ng isipan. Bansa sa bansa ay naglalaban, kapwa-tao ay nagpapatayan, nag-uunahan sa pagkuha ng yaman upang ang darating na araw ay mapaghandaan kahit nalalaman nilang ang mata ng Diyos sa kanila ay nakatunghay. Tingnan po natin, mula barangay hanggang sa executive level ng ating gobyerno, iisa ang issue, corruption. Hindi po ako namumulitika dito, kundi talaga nakikita lang talaga natin doon. Naobserbahan po natin. Ano po, bakit nagkakaroon ng corruption? Kasi sabi po dito, kapwa-tao nag-uunahan sa pagkuha ng ayuda, ng makukuha, ng makukulimbat. Bakit? Dahil sa paghahanda nila sa darating na bukas. Ayaw nila pagdating ng araw, magutom sila. Kaya nagpapakuha, ngayon pa lamang, nagkakamal na ng mga salapi para napaghandaan nila ang kanilang mga araw. People are killing one another, racing to grab wealth to prepare for the coming days, even though they know that the eyes of God are watching over them. God wants us to discover rest. Nadidiscover po ba natin? Gusto niya laging malaman natin, matunghayan natin sa buhay natin, kailangan din natin magpahinga. Meron akong kilala, kasama ko sa trabaho. Sa umaga, empleyado siya. Sa gabi, nagtatrabaho pa rin. Day off niya, nagsa-sideline pa rin. Ganun lagi ang routine ng buhay niya. Dahil gusto niya mapaghandaan ang future ng kanyang family, okay po yun. Pero merong itinakda ang Diyos eh. Gumawa sa araw, sa gabi, magpahinga. Pero pag binviolate mo the law of nature na to, you even violated yourself. Anong hinahanap mo? Sakit. Alam niyo po nangyari, nagkaroon siya ng cancer. Yung mga inipon niya sa lapi, kulang pa sa pinambabayad niya sa pagpapagamot. So, if we abuse ourselves, tayo rin, mga kapatid, tayo rin mismo ang maapektuhan. In Isaiah chapter 40 verse 29, it says, pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Sa buhay natin, nakakaranas tayo ng
pagkapagod. Minsan parang napakahina na rin natin. Parang sa isang bagay, maliit na gawain, parang hindi mo pa magawa. Bakit? Kasi dumarating sa punto ng buhay natin yung panghihina at pagkapagod. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Sabi po sa Awit, Kabanata 23, verse 2, talata 2, tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Sabihin po nga natin na pagpapahinga. Pinagpapahinga tayo ng Diyos sa tahimik na batisan. He leads me beside the still water. Ganun po kabuti ng Panginoon. Nakikita niya lahat ang sitwasyon natin, even right now. Wala po tayong may tatago sa Kanya. We all need rest. And there is no exemption. Lahat tayo napapagod. Kung lahat tayo ay napapagod, so kailangan natin ng pagpapahinga. Even the child, napapagod din sa pag-iyak-iyak niya. At pagkatapos niyang umiyak, matutulog na, magpapahinga. So, there is no exemption when we speak about rest. Lahat kailangan. Even the strongest person we've ever known, kailangan pa rin magpahinga. Kahit strongest pa siya. He needs to get rest. Isaiah chapter 40 verse 30 sabi, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Kahit daw ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay at nabubuhal. Lahat daw, kahit kabataan, napapagod. Ngayon, kapag napagod ka, anong gagawin mo? Tutuloy ka pa rin, no? You deserve a break. You deserve a KitKat. So, kailangan po, there is dangers. There is dangers of not getting enough rest. And what are these? 3 points. 1, you will become weary and drained. Wala ka na may lalaman. Talagang totally empty ka na. 2, you will lose perspective and struggle to trust God. Yung pananaw mo patungkol sa Diyos, medyo maapektuhan, baka mawala pa. And that is the danger of not getting enough rest. And number 3, you become an easy target for discouragement and temptation. Madali ka ng matempt. Madali ka ng masubukan. Madali ka na rin bumagsak kapag you don't have enough rest. So, isa-isahin po natin, your body and mind get tired. Yung katawan mo, isipan mo, napapagod talaga yan. And even small tasks feel heavy. Nakikita mo yung kalat, pwede mo nang damputin. Iuutos mo pa. Ganyan yun. Yung sobrang pagkapagod mo, pwede mo nang damputin, no? Iuutos mo pa. Yung kaya mo nang kumuha ng isang basang tubig, iuutos mo pa. Bakit? You will become weary and drained. And that is one of the danger of not having enough rest. Number 2, sabi, you will lose perspective, yung pananaw mo, and struggle to trust God. And you will struggle to trust God. Andiyan pa ba kayo, Panginoon? Nakikita niyo pa ba sitwasyon ko? Ang dami ko na pong suliranin. Pwede mo sabihin ganun na mawawala yung perspective mo patungkol sa Diyos if you don't have enough rest. When you're exhausted, it's hard to see clearly. Yung faith feels distance and worries grows bigger. Darami ang mga worrying mo sa buhay kapag you don't have enough rest. You become an easy target. Number 3, you become an easy target for discouragement and temptation. Kaya nga po katulad ni Elijah, sabi niya, Lord, I have had enough. Gusto to take my life. Gusto ko na mamatay. Sa trabaho, sa school ng kapatid ko sa Golden Success College, marami po ako nakakausap doon. Talagang gusto na nilang magpakamatay.
suicidal na talaga. Yung iba, nakita ko, ang dami na sugat dito. At the same time, hanggang ngayon, may nakakausap pa rin ako mga kabataan doon na talagang gusto na magpakamatay. Dahil sa dami raw ng kanilang mga problema na dinaranas, talagang kahit ako man nung panahon ko dati nung aking kabataan, dumating din sa punto na naghangad din ako na magpakamatay na lang. Pero sabi ko sa sarili ko, sandali lang nila ako iiyakan. Pagdating ng araw, magtatawanan na sila ulit. So hindi ganon. Kaya ganon kaya kapag tayo ay kulang sa pahinga, kulang sa tulog, ito yung danger. Maaari tayong maging prone sa makapag-isip tayo ng mga negative or even yung mga suicidal mode. Sabi, a tired heart is weak. A tired heart is weak. That when doubt, fear, and wrong choices may enter to mind. Dumarating din sa punto ng buhay natin kapag tayo sobrang pagod na, sobrang hirap na at hindi nagpapahinga, nagkaging maramdamin din po tayo. Ako rin, sa edad ko, lalo na sabi natin, pagka nagkakaedad, lalo nagiging maramdamin. Totoo po yun. Dahil sa small things lang, pagka talagang pwede mong palakihin ito. Pero kung ang perspective mo sa Panginoon ay buo pa rin, madi-dissolve ito agad. When we don't rest, we grow weary. When we grow weary, we lose focus and faith. And when we lose focus and faith, we become vulnerable. Ibig sabihin, maramdamin. Pag nawala tayong focus at pananampalataya, parang nagiging maramdamin ka na. Maliit na bagay, pwede mong palakihin. Halimbawa, dito sa church, hindi lang nabanggit ang pangalan. Sa pagkakaroon ng meeting, nag-walk out na at hindi na umaten. Hindi lang nakamayan, hindi lang nabati, umalis na sa church. Napagalitan lang ni pastora, nagpagalitan ko lang, o kung ng mga leaders, hindi na umaten. Nagkakaroon kasi ng pagkakaroon, nagiging vulnerable, nagiging maramdamin. Kapag ikaw ay labis na gumagawa at kulang sa pahinga. Balikan po natin si Elijah. Elijah stood alone against 450 prophet of Jezebel. Siya lang mag-isa, buong tapang na nanindigan upang ipakilala pa rin na ang Diyos na kanyang sinasamba ay tunay na Diyos sa kabila ng lahat na pwede na siyang patayin anytime during that time. Buong tapang siyang nanindigan at ang Diyos naman, hindi siya pinabayaan. Pinakinggan pa siya, nautusan niya yung Diyos, nagpadala ang Diyos ng apoy para yung toro na kanilang susunog na iaalay, susunugin sa kanyang Diyos, ay masunog upang ipakilala sa mga tao at even sa mga prophet ni Jezebel na hindi lang dahil sa siya yung Diyos, kundi para ipakilala na ang Diyos ay sumasa kay Eliseo during that time. Biro mo, kahit na kapag po pala tayo ay babad, malapit sa Panginoon, minsan hindi natin namamalayan, nauutosan natin ng Diyos. At ang Diyos naman willing naman sumunod. Sumunod, hindi pa nga natatapos yung prayer ni Elijah, dumating na kagad ang apoy. Gaano katapang, ano mo masasabi mo sa isang tao na hahamon sa isang buong bayan at sa kaharian, sa harapan ng hari, hahamunin ang lahat, ipakilala lamang na ang kanyang Diyos ay tunay na Diyos. Kaya natin gawin yun? Kaya natin gawin ginawa niya. Pero sa kabila ng lahat ng iyon na pagpapadama ng Diyos, ng gabay niya at pagsama niya, nakuha niya pa rin matakot. Natakot siya kay Jezebel. Bakit siya natakot kay Jezebel? Hindi nga siya pinabayaan ng Diyos sa 450 prophet at sa harapan ng king at sa taong bayan, hindi siya natakot. Tapos kay Jezebel natakot. Sino ba si Jezebel? Ito ba'y lumalangoy sa dagat? Hindi.
Pero dumarating din po kasi sa punto ng buhay natin, hindi tayo laging malakas. Hindi tayo laging focus sa Panginoon. Dumarating din minsan yung dull moment sa buhay natin na minsan hindi natin namamalayan nakaka-enter ang kaaway to deceive us. Di ba pwede niya isipin, no? Hindi nga siya pinabayaan ng Diyos nung time na yun. At sa tuwing mananalangin siya, kahit nga patay na buhay dahil sa panalangin niya sa Diyos. Kasi, pagpapatunay lamang ito sa buhay natin, hindi tayo laging malakas. Hindi tayo laging handa. Dumarating din sa punto ng buhay natin, napapagod tayo. Hindi tayo nagiging aware. Kaya tignan po natin, no? God met Elijah not with demand, but rest. Pinagpahinga, God allowed Elijah to take his rest. Pinakain na. Natulog pa rin. Pinakain ulit, lumakas. At nung lumakas, alam niyo po ang ginangyari? 40 days and 40 nights. Naglakbay ng walang tigil. Kaya niyo yun? 40 days and 40 nights siya naglakbay dahil sa lakas na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng tinapay at tubig na pina-consume sa Kanya. The work in life never ends. Whether young or old, we all have things to keep us busy. Because of this, our whole being needs rest. Because our ability, wisdom, and strength all have limits. Sa Tagalog sabi, di matatapos ang mga gawain sa buhay. Bata man o matanda na ay kapwa may pinagkakaabalahan. Bunga nito ang ating buong pagkatao ay nangangailangan ng kapahingahan dahil ang ating kakayahan, karunungan at lakas ay may hangganan. May limit po tayong lahat. Sa totoo lang, yung nakikita nyo ngayon, hindi nyo na nakikita yung likod nito dahil nahaharangan. Di po ba? And that is a form of limit. Yung kung kaya mong bumuhat ng isang kabang bigas, 2 kaban, kaya mo, 3 kaban. Malamang hindi na. So, merong tayong limitasyon. Pero ang Diyos wala. Amen? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Mapalad po tayo dahil ang sinasamba nating Diyos ay walang hanggan, walang limitasyon. Anytime, kung hindi natin kaya, ibigay natin sa Diyos dahil kaya ng Diyos. Di ba? How do we practice our rest day? 3 ways to practice rest. Well, rest from work, rest in God, and rest with people. Bakit? Isa-isayin natin to, no? Sa rest from work, stop producing. Kasi may araw ka para mag-day off. Halimbawa, day off mo na eh. Day off mo na, okay. Huwag ka na mag-sideline. Kung kinakailangan, ito yung exemption dyan. Yung pagsiserve sa Lord, on your day off, dahil involved ka sa ministry, go yun, okay yun. But, yung talagang magwo-work ka pa rin para kumuha ka ng extra income pa, medyo may problema po tayo ron. Your value is not what you produce. You are loved even when you're not busy. Mahal pa rin ng Diyos kahit hindi masyadong abala sa trabaho. Hindi pa rin nagbabago ang Panginoon. Kung ikaw ay nagpapahinga, mahal ka pa rin ng Diyos. Gumagawa ka man o nagpapahinga, mahal ka pa rin ng Diyos. You don't need to produce in your rest day. You just need to receive. Kaya wala mo nang ano ba yung mga pinagkakabalaan natin sa cellphone? Wala mo nang mga kung ano-ano dyan. Practical, no emails, no sideline, no quick task. Kundi, focus ka muna sa pahinga mo. Focus ka muna sa pakikipagkaisa sa Panginoon. And number 2, sabi, rest in God. Stop striving. Use the day to refill your soul. Prayer, worship,
yung rest in God na yun, kailan nyo huling binasa yung Bible? How's your devotion? Nag-quiet time ba kayo kanina? Ano ang message ng Lord sa inyo kanina? Di po ba? Iyon ang hinihingi ng Lord sa atin. Magbigay tayo ng panahon, ng oras sa Kanya, pakikipag-ugnayan sa Kanya, at alamin kung anong kalooban niya sa atin. And that is a kind of resting in God. Use the day to refill your soul, prayer, and worship. And number 3, rest with people. Anong rest with people? Maki-involve ka. Halimbawa, may practice. Ang music. At kasama ka, be involved. Huwag kang magsasabi na marami kang alibay. Be involved. Mag-practice ka pa rin. Kahit na anong ginagawa mo. Kung ano yung napagkasundo niyong oras, go ahead. Be involved. Dahil pinanganak tayo nang may kasama na. Paano? May kasama na tayo nung pinanganak. Nung pinanganak ka na, andiyan yung magulang mo. Andiyan yung mga pinsan mo. O, mapalad ka pa kung nandiyan yung mga kapatid mo. Kung ikaw yung bunso. Pinanganak tayo na may kasama na. Kaya we should stop isolating ourselves. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Inaawit natin dati yan eh. Kailangan natin ng kasama. Kailangan natin ng katuwang. It is God who said, kay Adam, it is not good for man to be alone. Kaya dumating si Eva. Kaya kailangan natin ng kasama. Stop isolating. Huwag ka nang mag-imo-imo. May kasama ka. At pahintulutan mo na ang kasama mo ay makasalamuha mo. Dahil binigay yan ng Diyos sa iyo. Ipagpasalamat mo sa Diyos. Di ba? In Isaiah chapter 40 verse 31 says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Kahit na tumakbo man sila ng tumakbo, hindi rin sila mapapagod. Those person who hope with the Lord, yung pag-asa niya ay nasa Panginoon. Ano man ang gawin niya, gaano man kalayo takbo niya, hindi siya mapapagod dahil umaasa siya sa Panginoon. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila ng gaya ng agila. Tumakbo man sila, hindi mapapagod. Lumakad man sila, hindi manghihina. Yun ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga taong umaasa sa Panginoon. The Lord Jesus didn't come to give us more burdens. He came to give us rest. You just have to come to Jesus. 11:28 ng Matthew. Sabi niya, lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan lubha at kayo ay aking pagpapahingahin. Come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Kumusta po ang status natin ngayon? Pagod na po ba tayo? Lapit lang tayo sa Panginoon. And our Lord is generous to give us enough rest in our life. Only the Lord Jesus can step into our emptiness and restores joy in us. Kumusta po ang ating spiritual life? Masaya pa po ba tayo? Tayo po ba ay nagagalak pa? May kagalakan pa po ba ang pakikipagkaisa natin sa Panginoon? Yung ginagawa po ba natin ito, nagagalak pa rin po ba tayo? O baka naman ito po ay parang isang ritual na lang at isa na lang responsibilidad. Ang gusto po ng Diyos, yung tunay at ganap na kagalakan sa buhay natin ay ating isa sa pamuhay. Ang Panginoon ay naparito hindi para tayo ay pahirapan at mapagod, kundi upang tayo ay bigyan ng kapahingahan. He came not to burden us, but to give us rest.
Gaano kabuti ang Diyos natin? Napaka-generous, no? He allow us to work a day at binigyan tayo ng enough time for us para magpahinga. Mantalang yung panahon dati na kapag ka ikaw ay alipin, sasabihin na lang ng Panginoon mo kung kailan ka magpapahinga. Pwede kanyang sabihin, huwag ka na magpahinga ng magpahinga. Gumawa ka na lang ng gumawa hanggang sa mamatay ka na. Yun yung panahon dati, panahon ng mga slaves. Pero hindi ganun ang Diyos natin, napaka-generous. Nakita niya napagod si Elijah. Hindi niya ni-rebuke, hindi niya kinorek. Sa halip, inalaw niya matulog. At nung pagkatapos, ay ginising niya, inihanda ang kanyang pagkain. At kanyang maiinom. Imagine mo, ulitin ko lang po, no? During that time is a drought, talagang tagtuyot. Mahirap makakuha ng tubig. At yung pagkain, nasa wilderness siya, mainit na tinapay pa ang kanyang kinain. At ang nagdala pa, walang iba kundi yung angel of the Lord. Diba? Napakalaking privilege para sa atin. Ipadama ng Diyos yung provision niya sa lahat ng ating mga pangangailangan. Tinawag tayo ng Diyos upang sa piling niya, tayo ay magpahinga. Mamalagi sa palad niya, tuwina. Dala nating bigat, siya ang bubuhat. Sugat natin, kanyang lilinisin. Daing natin sa panalangin, kanya rin namang tutugunin. Tayo pong lahat ay tumayo at manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Sa mga sandaling ito, ano po ba ang ating pong nararanasan? Minsan, tayo ay nakakatunghay. Nakita po natin ang kalagayan ng ating church. At ano po ba ang ating participation dito? Sandali po tayo yumuko at damahin natin ang presensya ng Diyos sa atin. Nararanasan mo na ba, kapatid, na ikaw ngayon ay sobrang pagod na sa lahat ng iyong ginagawa? Panginoong Diyos, batid po namin, puso po namin ay inyong sinisiyasat. Buhay namin ay inyong alam. Ang lahat ng lihim po namin po, ang Panginoon, ay inyong nababatid. Wala po kaming anumang may tatago sa iyo, Lord. Lord, ang buhay namin sa iyo, harapan ay exposed. Nakikita mo po, Panginoon, ano man ang dinadala namin ngayon. You said in your words, Panginoon, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. O God, ang pangako mo pong ito ay aming pinanghahawakan. Nais naming mamalagi sa piling mo. Nais naming makamtan ang kapahingahan sa piling mo, O Diyos. Kaya naman po, Panginoon, anumang sitwasyon nararanasan namin sa mga oras na to, sa sandaling ito, ipinagkakatiwala po namin ito sa iyo, Lord. Yung bigat na amin pong dinadala, ibinibigay po namin ito sa inyong balikat, O God. Ang lahat po ng karaingan namin sa panalangin, idinudulog namin ito sa iyo, Lord. At alam po namin, andyan ka, nakikinig, O Lord. Panginoong Diyos, samahan mo po nawa kami na sa amin pong pagpapahinga ay maranasan namin na ikaw ay nariyan. Ikaw ang Panginoon ng pagpapahinga, O Lord God. Give us more time and more strength, Lord God, para po makamit namin, magampanan din po namin mga bagay na nais mong ipagawa sa amin, O Diyos. Help us, Lord God, to be more productive, to be more like you, Lord, in Jesus' name. Maraming po salamat, O Lord God. Minsan pa, ang kabuuan ng mensaheng ito ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Ikaw lamang po ang maparangalan at mapapurihan sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say,
Amen, amen. God bless you po.